Sa perspective ng tao, abay, mahirap nga naman talaga yung mag-develop ng disciples sa perspective ng tao. At lalo siyempre kapag ikaw mismo ay hindi ka pa talaga naging disciple. Mahirap talaga mag-disciple kung ikaw ay hindi pa naging disciple. Pero sabi natin ikaw ay disciple na, so you are growing, you're already growing in Christ. So nasa process ka na ng discipleship. Pag titingnan mo talaga in the perspective of man, talagang mahirap gawin. Maraming kailangan gawin. Pero sa perspective ng Diyos ay walang imposible. Yung tingin ng Diyos sa'yo, kahit pa nung kakatanggap mo pa lang sa Kanya or kahit na hindi ka pa tumatanggap sa Kanya, ang tingin niya kaagad sa'yo ay you're able to make disciples. Diba, sabi niya sa mga disciples na tinawag niya, ang sabi niya kaagad, I will make you fishers of men. Samantalang yung mga individual na ito ay maraming mga pagkukulang, maraming mga pagkakamali, maraming mga defects sa pagkatao nila. Pero sabi ni Jesus Christ, I will make you fishers of men. So ang tingin ng Diyos talaga sa bawat sa atin, kayang-kaya natin. Kung ang pagbabasihan natin is perspective of God, nothing is impossible. We can make disciples. Pero sa perspective ng tao, yan, it's impossible talaga. Mahirap. So ngayon, saang perspective ka ngayon tumitingin? Perspective ng tao o perspective ng Diyos? Kung ang pagtingin mo sa sarili mo ay parang hindi mo kaya na mag-disciple, hindi mo kaya mag-lead ng isang tao to grow in Christ, then tumitingin ka sa perspective ng tao. Ang kailangan mo ay tumingin ka sa perspective ng Diyos. Dahil with God, nothing is impossible. At importante mangyari sa iyo yung Isaiah chapter 66 verse 2. Hindi ito dapat mawala sa bawat sa atin kung gusto natin talagang maging discipler. Sabi niya dito, Isaiah 66 verse 2, This is the one I esteem, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. So, tinan niyo yung keyword dito is humble. Dahil yung mga humble, then magkakaroon sila ng contrite spirit. Pag sabing contrite spirit, yung kumbaga itinuturing mong durug ang puso mo sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, wala ka talagang magagawa, you're empty, and so you need Him. And then sabi, trembles at my word. Ibig sabihin, meron siyang respeto at pagmamahal sa salita ng Diyos. Kung meron ka niyan, you're humble, you love God's word, then you have what it takes to become a discipler. If you are really humble, and if you really love the word of God, then God can make you. You have what it takes to become a discipler. God can make you a successful disciple. So think about your life. Think about the life of others. Palagay mo, anong mas importante? Sa buhay mo at sa buhay ng mga nasa paligid mo. Palagay mo, ano pang mas importante dyan? Ano mas importante sa buhay mo? At ano mas importante sa buhay ng mga ibang tao? Kaya hindi natin naisip yun, kaya hindi tayo nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. And hindi tayo ganun ka-eager na i-cultivate yung kanyang salita. Kasi wala naman tayong pagkagamitan. So, what does discipleship involve? Tingnan natin yung mga involved sa discipleship. Disciplers need to invest. Disciplers need to invest. So, kailangan investor ka. Pag hindi mo kaya mag-invest, then you are not a worthy discipler. Or you will not become a successful discipler if you're not willing to invest. You must become an investor. Ngayon, ano yung mga i-invest mo to qualify yourself as a discipler? Number one, you need to invest time. If you cannot invest your time to other person,
then you're not a discipler. You must be willing to invest time, energy, prayer, and commitment into the life of another person. Ito yung may i-invest mo. Your time, your physical energy, spiritual energy, emotional energy, mental energy. You must be willing to invest those things to another person. Then you must invest prayer. Naku, napaka-importante. There will be no real discipleship without investing prayer. Alam nyo, nasubukan ko ng mag-train without passionately interceding these people. Masyadong matagal yung kanilang paglago. Hindi mapapabilis ang paglago ng mga dinidisciple nating tao if we will not engage in intense and passionate prayer for them. Minsan mag-share tayo sa kanila parang walang dating yung ating sinishare kasi hindi nababack up ng prayer. So we need to invest prayer. We need to invest commitment sa buhay ng mga ibang tao. Not just sharing the good news. Sharing the good news is good. But discipleship ang pinag-usapan natin dito. And it will not happen if you cannot invest your time, energy, prayer, and commitment. Developing a relationship where the person being discipled learns, grows, and draws closer to God. Okay, paano tayo nag-i-invest ng time, ng energy, ng prayer, ng commitment? Siyempre, by establishing a relationship where we can help others to learn, to grow, and to draw closer to God. Kasi we need to build and establish a relationship, a brotherly kind of relationship para mas magkaroon ng freedom yung paggabay sa kanila at pag-alalay sa kanila na lumago, matuto, lumalim at lumapit sa ating Panginoon. Kapag wala kasing na-establish na relationship, hindi gaanong madating yung ating paggabay, pagtuturo, o pag-disciple sa kanila. So, kailangan talagang may relationship bago magkaroon ng tunay na pagtitiwala sa'yo, yung dinidisciple mo. At ang pag-establish ng relationship ay it takes time, it takes energy, it takes prayer, and it takes commitment. Kasi may mga times na parang matatabangan ka na at maging siya mismo para na rin siyang natatabangan na magpatuloy sa nakausap ka at parang matatabangan siya na magpatuloy pang makinig sa mga ituturo mo sa kanya. So it takes commitment. Yung commitment, ano yan paano mo mapapanatili yung relationship kahit na malamig na, kahit na matabang na? So, doon makikita na yung commitment. Kung malamig ka na, kung parang ayaw mo na siyang puntahan, parang ayaw mo na siyang i-reach out, parang ayaw mo na siyang gabayan, parang ayaw mo na siyang i-lead sa prayer o ipag-pray, di pa paano mo i-maintain yung fire? So, para maipag-pray mo pa siya. So, yan ang commitment. At kailangan yan sa pag-disciple ng ibang tao. Okay? So, pero syempre, nasabi natin investment. So, imposibleng wala kang pakinabang sa investment. Although hindi natin tinitingnan yung personal na pakinabang, pero sadyang mayroon talagang return of investment na tinatawag. Okay? A discipler mentors his disciple and invest everything they know and have into the life of this person and then encourages them to do the same thing in the life of someone else. So, mentor. Dapat nagme-mentor. Yung tunay na discipler, nagme-mentor yan.
Halimbawa, ang coach ng isang basketball team, pag sinabing basketball coach, hindi lang yan basta nagsasabi ng gagawin ng players at kung hindi nagawa, magagalit. Hindi po ganun yung coach. Kasi pag sinabing coach, automatic yan, mentor ka ng mga players. Ibig sabihin ng mentor, yung pinapagawa mo sa kanila, inaalam mo kung bakit hindi nila magawa. Inaalam mo ang rason bakit hindi nila magawa. And then, tinutulungan mo sila na mahanap ang paraan para magawa nila yung pinapagawa mo. Pag ginagawa mo yun sa kanila, then nagme-mentor ka sa kanila. And then, mentor involves encouraging them, giving them advice kapag sila may problema. Kapag may problema sila sa kanilang love life, kapag may problema sila financially, pag may problema, anything, family problem, then you are there to give advice, to encourage them. Or at minsan kahit hindi ka mag-a-advise, basta nandoon ka lang na umaalala sa kanila. So kasama yun sa mentoring. So kapag hindi magawa yan ng isang believer, then hindi siya magiging matagumpay na discipler. Okay? So, lahat ng nalalaman mo, lahat ng lakas na meron ka, kailangan mong invest ito sa ibang tao. Ganito ang pagkakasabi ni Apostle Paul kay Timothy. 2 Timothy chapter 2 verse 2. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Sabi niya, "But you have heard from me through many witnesses, entrust to faithful people who will be able to teach others as well." So the word Paul uses here for entrust, no? Yung word na entrust dito, na ginamit ni Paul, it is a financial term. It is a financial term. And it means to set something aside that is valuable. To set something aside that is valuable. So, isang bagay na napakahalaga, isang bagay na mayroong malaking halaga, okay, ay isi-set aside mo. Pag hindi mo mai-set aside, hindi mo nagagawang ipagkatiwala sa iba. Ano ba yung isang bagay na ito na ibinigay sa iyo ng Lord na napakalaga, na nais niyang ipagkatiwala mo rin sa iba? Another meaning is to commit into a safe deposit. To commit into a safe deposit. So, syempre, aalamin mo kung yung i-disciple mo ay karapat-dapat nga siyang i-disciple. Halata naman yan sa isang tao kung siya ay karapat-dapat na i-disciple. And then, kapag karapat-dapat siyang i-disciple, then safe siya na pagdepositohan ng kung ano yung nais ng Lord na i-deposit natin sa kanila. Okay? So, what does Paul ask Timothy to do? To deposit the spiritual truths that Paul gave him into other men willing to follow Christ. So, ito ang pinapagawa ni Paul kay Timothy. Yung mga katotohanan, yung mga kaalaman na natanggap ni Paul na ipinagkatiwala niya kay Timothy. And sabi ni Paul sa kanya, kung paano ko ipinagkatiwala sa iyo yung mga kaalaman na ito mula sa salita ng Diyos, then ipagkatiwala mo rin ito sa mga iba. Kung paano ko ipinagkatiwala sa iyo, ipagkakatiwala mo rin sa iba. That is discipleship. Yung ipinagkatiwala ko sa iyo, ipagkakatiwala mo rin sa iba. At yung mga iba na ito na tinutukoy ay ipagkakatiwala din nila sa iba. That is multiplication process of discipleship. So, yan ay illustration ng multiplication process of discipleship. Because disciples cannot be mass-produced.
may mass evangelism, pero walang mass discipleship. So pag sabi mass evangelism, okay, crusade, nag-invite ka ng daming tao, then magpapatanggap ka sa kanila sa Panginoon, then that's mass evangelism. Pero hindi kailanman nangyari pa na magkakaroon ng mass discipleship. Ang discipleship ay talagang nangyayari yan sa pamamagitan ng intimate and personal investment sa buhay ng isang tao. Personal, hindi in generally or in general, hindi ganon. Kung gusto mo mag-produce ng disciple, hindi mo makukuha yan sa pagtuturo ng maraming taong nakikinig sa'yo. Ang disciple na puproduce yan, it is a product of intimate and personal investment. Kung gusto mo talaga magkaroon ng disciple, then get involved into the life of another person. And then invest your time sa kanya, invest your energy sa kanya, invest your prayer sa kanya, invest your commitment sa kanya, ipagkatiwala mo sa kanya ang mga natutunan mo sa Lord, ang mga itinuro sa iyo ng tagapagturo mo, ipagkatiwala mo sa kanya, at sa bandang huli, ituturo mo sa kanya na yung itinuro mo sa kanya ay ituturo din niya sa iba. Ganyan ang pamamaraan, ganyan ang sistema kung paano mag-produce ng disciples. Yan ang turo ng Biblia when it comes to discipleship. Kasi imagine niyo, bakit ko sinabing multiplication process of discipleship? Kasi tinan niyo, no? Sabi niya, what you have heard from me, that is Paul. So, isa, what you have heard from me, sabi niya, 1. Through many witnesses, entrust to faithful people. Okay, entrust to faithful people. Paul isa, and then si Timothy isa, and then faithful people. Oh, naging plural na. And then sabi niya, that will be able to teach others as well. O parami ng parami. O. Paul isa, Timothy isa, and then faithful people, and then others that will teach others as well. So, nag-start kay Paul yung discipleship. Paul, and then disciple niya si Timothy, mayroong personal investment na ginawa si Paul kay Timothy. And then si Timothy ngayon ay mayroon siyang mga pinili na i-invest din sa kanila yung in-invest ni Paul sa kanya. And then, yung mga pinag-investan ni Timothy, then eventually nag-invest din sa kanya sa marami, sa kanya-kanyang kung sino yung napatanggap nila sa Lord, kung sino yung ma-reach out nila sa Lord, kung sino yung ilalapit ng Lord sa kanila na i-disciple nila. So, yan talaga yung process of discipleship. Mag-start siya talaga sa personal investment. I-invest mo muna yung time mo sa isang tao, invest mo yung time mo, prayer mo, whatever na kinakausap na ka ng Lord kung ano yung invest mo sa Kanya. Kung paano nangungusap sa iyo ang Lord. Kung ano yung mga yan, i-invest mo sa kanila. Okay? So, titingnan natin ngayon yung profile, the profile of an effective discipler. Para mas lalo nating matutunan paano tayo maging mas effective as a discipler. Okay, the profile of an effective discipler. Number 1, an effective discipler is an example of growing Christ-likeness. An effective discipler is an example of growing Christ-likeness. Ibig sabihin, patuloy na siya ay natatransform in the likeness of Christ. Luke 14:27, sabi niya, anyone who does not carry his cross and follows me cannot be my disciple. Anyone who does not carry his
cross and follows me or imitate me cannot be my disciple. So, ang purpose ng pag-carry ng cross is for you to follow Him or imitate Him. Hindi yung nagtitiis ka lang at sinasabi yung you are carrying your cross at nagtitiis ka. No, the purpose of carrying your cross is for you to become like Christ. Okay? Pwede kang magbuhat ng cross mo na galit ka. Pwede kang magbuhat ng cross na hindi tama yung attitude mo. Pero yung pagbubuhat ng cross, dapat yung purpose niya is for you to become more like Christ. What does an effective discipler look like? An effective discipler does not compromise God's truth. An effective discipler does not compromise God's truth. He learns how to listen to God's voice through God's word. And of course, to obey it. He submits himself to God's discipline and is continually transformed by it. Nagpapasubmit siya sa disiplina ng salita ng Diyos at hinahayaan niyang patuloy siyang i-transform ng salita ng Diyos na nagbibigay disiplina sa kanya. Hindi yung basta narinig lang yung salita ng Diyos, hindi yung basta na-realize niya na mali ang ginagawa niya, but to be transformed according to the Word of God. Okay, so pag nangyayari yan sa buhay mo, then you will become an effective discipler because the Word of God is transforming your life. You are not trying to transform the Word of God into your idea. You are not trying to transform the Word of God para mag-agree siya sa iyong mga pangunawa, mag-agree siya sa iyong lifestyle. No, hindi ganoon. But the Word of God, you are allowing the Word of God to transform your life. Ibig sabihin, yung Word of God, hinaayaan mo na maging totoo siya sa buhay mo. Hindi mo hahayaan na ang Word of God salungat sa buhay mo. Kundi, yung buhay mo ay ininilinya mo sa kung ano ang sinabi ng Biblia. That is transforming that is life being transformed by the Word of God. You are not compromising God's truth. No? You are learning how to listen to God's voice by submitting yourself to the Word of God and obeying it. Then you will become an effective discipleship or discipler. You will become an effective discipler. The Lord Jesus Christ is the master or teacher. The discipler's role is to point the disciples' way to Him. Si Jesus Christ yung master natin. Siya yung master teacher natin. Ngayon, tayo bilang discipler, ang ating trabaho ay ituro or dalhin sila sa ating master. At mahirap gawin yon kung yung mga tuturuan natin, hindi nila nakikita si master sa atin. Mahirap magturo ng salita ng Panginoon kung hindi nila nakikita ang Panginoon sa atin. Ano na ibig sabihin? Kaya kung gusto natin talagang maging disciple, tinan niya, making disciple is producing followers of Christ. We are not making disciples to produce our own followers. We are producing disciples that will become followers of Christ. Nagiging instruments lang tayo para ang mga tao mag-direct sila kay Jesus Christ. Hindi sila magiging loyal followers natin. Ginamit lang tayo ng Lord para sila ay gawing loyal followers ni Jesus Christ. So how would you know if you are training your people to ultimately turn to Christ and not to you? So, paano malalaman? Paano talaga malalaman na
ang isang individual na dinidisciple mo ay talagang nadidisciple siya kay Jesus Christ. Malalaman mo yan. Obserba mo yung tao. Sino ang nakukopya niya? Kaninong attitude, kaninong character yung nabubuo sa kanyang buhay. If Christ is being imitated by him, by her, then you are doing your job. Nadidevelop ba ang kanyang character in the likeness of Christ, then you're doing a great job. Pero kung ang nadidevelop sa kanya ay yung style mo, na-adapt niya yung style mo, then you're not doing your job. You're not making disciples. You are just producing your own followers. So, ang iduduplicate natin doon sa tao ay si Jesus Christ. Hindi yung sarili natin yung iduduplicate natin sa Kanya. Kaya nga sabi ko, mahirap mag-duplicate. Mahirap gawin kung hindi pa naduduplicate talaga si Jesus Christ sa'yo. Kaya challenge yan sa bawat sa atin. Once na meron tayong dinidisciple, then dapat maging aware tayo na tayo nagdi-disciple, kailangan tayo munang maging disciple. Tayo munang maging follower ni Jesus Christ. Para madali nating gawing follower ni Jesus Christ yung mga iba. Pangalawa, na profile ng effective discipler. An effective discipler is earnest in prayer. Earnest in prayer. Mainit yung kanyang pananalangin. Hindi lang basta nanalangin, hindi lang yung meron siyang session, meron siyang routine na mag-pray, pero wala namang apoy yung kanyang pag-pray. Halata yung nagpipray na may apoy, nakakapasa yan Spiritually speaking, nakakapasa yan. Pero yung nagpipray na walang apoy, boring yan, walang dating. So sabi sa 1 Thessalonians 1, 1 Thessalonians chapter 1, verse 2, sabi niya, "We always thank God for all of you, mentioning you in our prayers. We continually remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ." Kaya mo sabi, we always thank God for all of you, mentioning you in our prayers. Always. Sa ibang salin, sa tuwing naaalala namin kayo, at madalas maalala sila ni Paul at ng mga iba pang leaders, madalas silang maalala, yung mga believers na mga Thessalonian believers, madalas silang maalala ni Paul at ang kanyang mga kasamang leaders. So, ibig sabihin, pag madalas silang maalala, ibig sabihin, madalas silang naipapanalangin. Ang katunayan dyan, pag hindi mo naaalala yung mga dinidisciple mo, ibig sabihin, hindi mo talaga sila dinidisciple. Kasi once na nag-decide ka na i-disciple sila, lagi mo silang maalala. At kung lagi mo silang naalala, ang purpose niya kung bakit ipinapaalala sa iyo ni Lord ang mga taong dinidisciple mo is for you to pray for them. Sino man yung tao na naalala ninyo, hindi yun aksidenteng naalala ninyo. Kaya ninyo naalala because God wants you to pray for them. Kaya huwag nyo sabihin, basta naalala mo lang. Dahil may purpose ang bawat taong naalala mo. Ipinapaalala sila ng Lord sa iyo kasi God wants you to pray for them. Kaya kung lagi mo naalala yung mga dinidisciple mo, then God wants you to pray for them. Okay? So the effective discipler places complete reliance on the power of the Holy Spirit. Effective disciplers see themselves as being able to influence and impact change in a disciple's life through prayer. Alam mo kasi kapag naging prayerful ang discipler, makikita niya yan in the eye of faith and through the spiritual eyes, makikita niya yan na magiging influential siya sa mga tao, hindi para influensyan lang sila sa mabuti, kundi makikita niya na ang mga tao ay kaya niyang akayin sa Lord at kaya niya silang tulungang lumalim sa kanilang pananampalataya sa Lord.
Yan ang mga nakikita ng mga laging nananalangin. Kaya yung mga laging nananalangin, sila yung laging involved sa discipleship. Ibig sabihin niyan, kung hindi ka involved sa discipleship, then ang isa sa mga ugat niyan ay yung prayer life mo hindi pa kasi well-developed. Okay, so your disciples need your prayer. They know that any human activity apart from prayer is doomed to failure. Naiintindihan niyan ng discipler na anuman ang kanyang gagawin without prayer, papalpak. Therefore, they become intercessors for those they disciple, offering them up to the Father who can supply what is lacking in their faith. Alam po niyo, kapag pilit yung nagdi-disciple, na hindi niyo sila ini-intercede, hindi niyo sila pinag-pray, madi-disappoint ka kasi yung mga dinidisciple mo, akala mo, lalago sila, pero bigla mo na lang mababalitaan na sila'y bumabalik na sa mundo. So, we need to pray for our disciples. Number 3, para maging effective tayo as a discipler, an effective discipler is a mentor. Ang pagiging mentor ay natututunan. And every believer can become a mentor. Kasi yan talagang plano ng Lord. Every believer, God wants every believer to become a mentor. So you can be a mentor. Minsan, very proud tayo sa mga nagme-mentor sa atin. Di ba natin naisip na tayo mismo pwedeng maging mentor at pwedeng may mga magsabing proud din sila dahil kayo ang mentor nila. If disciplers are to encourage spiritual growth in someone else, then they must be continually growing themselves. Disciplers must continue to be students of the Word, even as they are at work in becoming effective at communicating this knowledge to others. 2 Timothy 3:16 to 17, sabi niya, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Yan ang ginagawa ng mentor. Kaya ang mentor ay familiar siya sa Word of God kasi yung Word of God, yung Scriptures, yun ang kanyang gagamitin para i-mentor yung mga iba. Kaya pag the more na nagbabasa ka ng Biblia, the more na nagkakaroon ka ng ituturo sa iba. The more na nagbabasa ka ng Biblia, the more na nagme-meditate ka ng Biblia, the more na nagre-research ka ng Biblia, the more na dumadami yung kung ano ang i-mentor mo sa iba. Ano sasabihin mo sa kanila kung hindi mo alam ang Biblia? Ano sasabihin mo sa kanila kung hindi mo alam ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ha? Okay, number 4, an effective discipler is an encourager and an admonisher. Encourager, admonisher. Effective discipler is an encourager and admonisher. How does a discipler move their people onto God's agenda amidst much difficulty and opposition? An effective discipler must be willing to confront a brother or sister in love. You must be willing to confront a brother or sister in love. Hindi yung confront ka ng confront, walang love. Hindi rin yung love ng love pero walang confrontation. You need to confront them. To build up and admonish is a reflection of God's love through discipleship. If disciplers fail to admonish, they will reproduce disciples who are self-centered and unable to endure the hardships of life. Alam niyo, sa totoo lang ay sa aking pagpuproduce ng mga disciples ay sa area na ito ako ay naging mahina kasi dahil sa aking kagustuhan na ayaw kong may na-offend at sa aking pag-iingat na mag-rebuke para hindi offensive yung dating ay may mga times na umatras ako tuloy doon sa pag-rebuke at hindi pala magiging maganda ang resulta noon kapag
yung ginagawa ng isang tao na mali, then hindi siya nare-rebuke sa ginagawa niya yun, darating ang time na magiging lifestyle niya yun at magiging disadvantage niya yun. Okay, so, kaya, I'm trying, I'm doing my best na maging strong ako sa area na ito. Kaya, lalo kapag may nagtanong sa akin, sabi, Sir, Pastor, palagay nyo, yung ganito, mali. Then, pag sinabi niya ng, pag nakita ko talaga sa Biblia, o nabasa ko na talagang mali, then sasabihin ko, alam mo brad, alam mo sis, kung ibabasa natin sa Biblia. O, hindi naman ako yung walang asal na bigla na lamang nagko-confront. Hindi. Ako ay binabasa ko lagi sa Biblia na, halimbawa, nagtanong siya, Sir or Pastor, mali ba itong ginagawa ko? Eh, sabi ko sa kanya, anong sinasabi ng Biblia? Okay, bababasa ko sa iyo ang scripture kung ano sa palagay mo ang dating nito in relation sa ginagawa mo. Kasi pagka sasabihin mo na mali siya, na wala kang basihan, then tatango-tango lang yan, pero deep inside hindi yan umaagree. Pero pag nakita niya sa Biblia, then alam niya na kapag hindi niya sinunod ng Biblia, hindi niya sinunod ng Diyos. Okay? So, next, number 5, an effective discipler is persevering. Persevering. Discipling is emotionally time-consuming. Kailangan yung ma-realize yun. Discipling is emotionally time-consuming. Alam nyo, si dami na ng mga dinisciple ko ay halos lahat na siguro ng problema sa buhay ay narinig ko na sa bawat dinisciple ko. At minsan may pagkakataong pagod ka, tapos ang problema niya ay meron lang silang misunderstanding ng kanyang magulang, pero masyadong big deal sa kanya. Ilang oras mo na siyang kinakausap, yun pa rin ang kanyang sinasabi, iyak na siya ng iyak. Siyempre, hindi mo naman pwedeng baliwalayin yun. Hindi mo pwedeng ipakita sa kanya na wala kang interest sa kanyang pag-iyak. Siyempre, sasamahan mo siya emotionally. At ididikdik mo sa kanya ang sinasabi ng Biblia about love and forgiveness. At kadalasan ay masyadong maraming time ang makukonsume bago niya makuha na kailangan niya mag-forgive. It is emotionally time-consuming. Meron yung ang problema niya ay gusto niyang makipagbalikan sa kanyang boyfriend, pero magtatanong ka sa sarili mo, bakit kaya gusto niyang makipagbalikan samantalang dapat sana nagsi-celebrate siya dahil sa wakas nakawala siya sa boyfriend niya. Dahil minsan ay makikita mo, hindi naman talaga sila bagay. Mga time na gano'n. Sorry. pero totoo. Nakita ko, kilala ko yung boyfriend niya. Ugali palang bagsak na, tapos lahat ng aspeto. Kawawa yung babae talaga kung magkakabalikan pa sila. Kaya deep inside ako, nagpapasalamat na ako sa Lord dahil sa wakas nag-break sila. Pinalaya mo ang sarili mo. Binigyan mo ng favor ang sarili mo, pero andun, naiyak na siya ng iyak. Gusto niya makipagbalikan at minsan gusto ka pa yung gawing bridge para sila magbalikan. Then ilang oras mong makukumbinsi. Ang isang taong ayaw sa iyo, wag mo dapat ipilit. At kung sakali man na talagang gusto mong magkabalikan kayo, ay pakinggan mo ang plano ng Lord. Huwag kang basta gumawa ng plano dahil papalpak ka lang. Mahirap magdesisyon sa time na ikaw ay nasasaktan. Mahirap magdesisyon sa time na ikaw ay may hinanakit. Dahil base sa survey, lahat ng
nagdesisyon nung sila ay galit, mali ang kanilang pinagdesisyonan at mas lalong lumaki at lumala ang kanilang problema. Kaya mas maganda kapag magpakalma ka muna, mag-pray ka muna, magbasa ka muna ng Biblia, and then kapag relax ka na spiritually, mentally, emotionally, then doon ka magdesisyon. Karamihan sa mga nabilang ko na ang kaso nila ay murder, ay mabilis magdesisyon kasi nung sila galit. Sa mga naghiwalay, mabilis silang magdesisyon nung sila nag-away. So, hiwalayan ang nangyari. Okay, so, it's emotionally time-consuming kasi pag nag-disciple ka, asahan mo na yan. Asahan mo yan na mapapahiran ka ng kanyang emotional condition. Di ba pag naghuli kayo ng isda, kahit anong klaseng isda, tabang man o sa alat, ang isda talaga, pag bagong huli, malansa. At kapag naglinis kayo ng isda, yung lansa ng isda, yung amoy ng lansa ng isda, dumidikit sa inyo. Parang kayo ang malansa. Ganun po ang mag-disciple. Nalilipat sa'yo yung lahat. Parang gusto mo nang putulin ang inyong kwentuhan. Pagkatapos ng makinig sa kanya, parang gusto mong maligo dahil napahid nga sa'yo yung kanyang mga nangyayari sa kanyang buhay. Ganun talaga. So you need to persevere. There will be times when the temptation to quit will seem so great. Darating yon. Parang ayaw mo na talaga ipagpatuloy. Nakakasawa na. Punong-puno ka na doon sa kanyang kadramahan. Punong-puno ka na sa kanyang kakulitan. Abay, naramdaman ko yan. Sa dami ng aking disciple, nakukulitan na ako. Nakukornihan na ako. Gusto mo ng prangkahin, pero hindi mo magawa sa time na yon kasi yun nga, dinidisciple mo siya. Hindi pa time para siya prangkahin. Tis lang. There is a critical truth to constantly remember as we do God's work. We are serving God and not man. We are serving God and not man. Gusto mo na mag-quit. Lord, I am serving you. I'm not serving people, I'm serving you. And if it is the Lord we serve, we will be encouraged to persevere. Ganun na lang ang iyong isipin. Kapag gusto mo nang mag-quit, gusto mo nang itigil ang iyong ginagawang kabutihan sa kapwa mo, gusto mo nang itigil ang pag-mentor sa kanya dahil feeling mo parang wala naman siya natututunan, pero isipin mo na lang, I am serving God, not man. Perseverance can only be sustained as we commit ourselves to prayer, seeing beyond the temporary circumstances, focusing on the objectives and not on the obstacles in discipleship. Yan ang problema kasi nagpo-focus tayo doon sa obstacles sa discipleship. May obstacles talaga. May hindrances. Meron talaga. Ang dami. May temptations na mag-quit pagdating sa pagdi-disciple. But do not focus on those obstacles. Mag-focus ka sa objective. Ano bang objective? Sabi ni Jesus Christ, go and make disciples. At kung sinabi yan, go and make disciples, then, He can accomplish that objective through you. So you don't need to quit because God is accomplishing something. Every time you reach out, every time you mentor, every time you pray, God is accomplishing something. Ano yung na-accomplish niya? Go and make disciples. Gusto niya magkaroon ng disciples through you. So every time na ginagawa mo, yung dati mo nang ginagawa para ma-disciple ng isang tao, God is accomplishing something through your life. So doon ka mag-focus, doon sa objective. Huwag sa temporary obstacles. Patuloy mong tignan yung dinidisciple mo na siya ay transformed na in the image of Christ. Huwag mo tignan yung kanyang image ngayon.
Madi-discourage ka lang. Kung titingin ka sa kanyang temporary image ngayon, ako, nakaka-discourage. So, huwag kang titingin doon. Tumingin ka sa finished product. Siya ay isang Christ-like believer na. Sabi sa Philippians 3:13-14, sabi niya, brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Eh, napakaganda. I press on toward the goal to win the prize of which God has called me. So you need to press in. You need to persevere kasi meron kang gustong i-accomplish at yung bagay na yun ay nais din ng Lord na i-accomplish sa buhay mo. Number 6, an effective discipler genuinely cares for his disciples. An effective discipler genuinely cares for his disciples. Sulat nyo lang ito, John 13:34-35. John 13:34-35. Loving others as Christ loved his disciples. How do you react to the call to the love? How do you react to the call to love your disciples? From a human standpoint, we understand that we cannot manufacture this kind of affection and concern for people. Hindi talaga natin kayang i-produce ito. Na magkaroon tayo ng affection sa mga hindi natin kaano-ano, mga makukulit. Mga alam nating hindi maayos ang pagkatao. Pero tinawag tayo ng Lord na disciples sila. It takes the Holy Spirit for us to have and to maintain affection sa kanila. Sa palagay mo, sa mga taong nasa paligid mo, sa mga taong close sa'yo, palagay mo, may mga broken relationships na nais ng Lord ikaw ang gamitin niya para ma-restore ang mga relationship na ito. Palagay mo sa mga taong nasa paligid mo, may mga broken heart ba sa kanila na nais ng Lord ikaw ang gamitin niya to restore them? Remember, it is God's will that we disciple the nations. It is His command to us. God will not ask us to do anything that He Himself will not equip us to accomplish. God wants the nations to be discipled. Posible namang sasabihin niya yan kung hindi ma-accomplish. Imposible yan. Niloloko niya lang tayo kung sinasabi ang make disciples unto all nations pero hindi pala kayang i-disciple ang buong nations. Hindi. Kaya yung sinabi ang go and make disciples, yung ability, yung enablement, the empowerment na gawin ito ay ibinigay niya sa body of Christ. Sa body of Christ kasama tayo doon. Ephesians chapter 2 verse 10 ang sabi niya, we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Baka simpleng verse pero kailangan natin ma-internalize yung kanyang ibig sabihin. We are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Making disciples ay isa sa mga good works na sinasabi niya, which God prepared in advance. Hindi pa tayo pinapanganak, nakaprepare na yung work na ito. Making disciples, noon pa man nakaprepare ng ito ang gagawin natin. So it's possible. Our Lord assured His disciples in John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you, that you should go and bear fruit. Kailan mo? May assurance na ibinigay ang Lord sa atin. You did not choose me, but I chose you and appointed you. Appointed you for what? That you should go and bear fruit. So you're appointed to bear fruit. And that your fruit should remain. That whatever you ask of the Father in my name, He may give it you. Since much of the present discipleship emphasis falls upon human responsibility and commitment, we need to remember that it is our Lord who is in complete control, not only in the calling of disciples, but in the process of making them.
Philippians 1:6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the body of Christ, or until the day of Christ Jesus. Being confident, Philippians 1:6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Gusto kong isulat ninyo ito. Ito ay sinabi ni Howard Hendricks. Matindi yung sinabi ni Howard Hendricks. Ang sabi niya, your career is what you are paid for. Your career is what you are paid for. Your calling is what you are made for. Matindi yan. Your career is what you are paid for. Your calling is what you are made for. Kaya binabayaran ka, sinasahuran ka. That's your career. Pero yung calling mo, yan ang purpose kung bakit nandito ka. Do you know your calling? Because if you don't know your calling, then you don't know what you are made for. Alam mo yung career mo, pero hindi mo alam yung calling mo. Is your personal mission aligned with the mission and vision of God? Meron kayong vision. Meron kayong mission. Lagay ninyo. Naka-align ba to sa vision ng God? Is there someone at work, neighborhood, your street corner, whom you could begin discipling? So please pray for them now and ask the God of compassion to change your heart towards this call to disciple. Siguro, yun ang kailangan natin ngayon. Ang dami natin kasing gustong gawin, ang dami natin gustong puntahan. Pero yung pinaka-importante sa lahat, nawawala sa ating listahan. To make disciples is our calling. Go and make disciples. It's our calling. Sabi ni Elizabeth Dole, sabi niya, life is not just a few years to spend on self-indulgence and career advancement. It is a privilege, a responsibility, a stewardship to believe according to a much higher calling, God's calling. This alone gives true meaning to life. Tindi, no? Life is not just a few years to spend on self-indulgence and career advancement. Ang problema, dyan nauubos ang oras ng maraming tao. Sa mga estudyante, nauubos ang oras because of career advancement. Sa mga may trabaho na, nagpapakasipag for career advancement. Life is not just a few years to spend in self-indulgence and career advancement. It is a privilege, a responsibility, a stewardship to believe according to a much higher calling, God's calling. This alone gives true meaning of life. This alone gives true meaning to life. Not your career, not your job, not your business.
but by following the commission, the great commission of the Lord Jesus Christ. Go and make disciples. Sa church ninyo, anong pinaka-priority ninyong work sa church ninyo? Yung specific task ninyo? Meron pong mas mataas, mas malaga kaysa dyan. Ito ang nakita ko. Tapos na tayo, sabihin ko lang ito. Ang talagang plano ng Diyos, halimbawa na ikaw ay tinawag ng Lord sa church bilang song leader, halimbawa. Ang nais ng Lord sa iyo as a song leader, kalaunan magkakaroon ka ng mapoproduce na song leader din, at hindi lang song leader kundi transformed in the image of Christ song leader. Yan talaga ang plano ng Lord. Sa mga nakikita kong sumusunod talaga sa plano ng Lord, ikaw ay tinawag na Bible study leader sa isang church, then makakaproduce ka ng another Bible study leader transformed in the image of Christ. Kung ikaw ay tinawag na Sunday school teacher sa church, then eventually makakaproduce ka ng another Sunday school teacher transformed in the image of Christ. Yan talagang plano ng Lord. Eh, kung hindi nangyayari yun, wala tayong napoproduce, then palagay ko you need to repent. Dahil meron kang hindi nasusunod na pinaka-importanting dapat mong sundin, and that is to make disciples. Hindi pinapabayaan ng Lord ang mga gumagawa sa kanyang misyon. Tandaan po ninyo yan. Where God guides, He provides. Maraming beses tayo nagpipray, Lord, bless our plans. Lord, bless our work. Bless this, bless that. Hindi natin alam na ang pinapagawa ng Lord sa atin is already blessed. Kaya nga sa mga talagang magpo-focus in making disciples, that kind of work is already blessed. Mabiblessed talaga yung mga busy in discipleship making. Pag hindi nyo gagawin ito, mahirapan kayo sa prayer life ninyo. Dahil pag hindi nyo ginagawa ito, then you're in disobedience. And disobedience will hinder your prayer. So you need to repent and change your way. Change your mindset sa pagiging believer mo. Ang pagiging believer ay hindi lang pagpunta sa church at pag-serve sa church. Ang pagiging believer is to become follower of Christ, to become imitator of Christ, and then produce another imitators of Christ. Yan ang plano ng Lord. And that plan is already blessed. Pag ginawa mo yan, you are blessed. Because God's plan, God's purpose is already blessed. Okay, so ngayon dito muna tayo magtatapos sa lesson na ito. You're blessed.